Habang nagmamaneho ako papunta sa bahay ng aking manugang na si Danilo, napagdesisyunan kong dumaan upang kamustahin siya, ngunit nang makita ko ang makintab na pilak na Lexus ni Maria na dapat ay nasa aming garahe, biglang kumirot ang aking dibdib sa isang masamang pakiramdam. May mali, ang isip ko, at tahimik akong lumapit sa bintana. Sinusubukang huwag magpaalam. Ang narinig ko sa loob ay sumira at nagbago ng aking mundo magpakailanman. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at sabihin ninyo sa comments kung saan kayo nanonood. Kapag pumirma na ang matandang hangal na iyan sa mga papeles, magkakaroon na tayo ng lahat ng plano natin. Ang boses ni Maria ay lumabas sa bahagyang bukas na bintana na parang lason sa aking ugat. Nakaupo akong nakapirmi sa aking sasakyan sa labas ng bahay ni Brianna. Ang susi pa rin ay nakasabit sa ignition. 5 minuto pa lang ang nakalipas, tinawagan ko ang aking anak na babae upang magulat siya sa plano naming mag-dinner. Sorry Dad, wala ako sa bahay. Pero naroon si Danilo, nagtatrabaho sa ilang case files. Ang masayang sabi niya. Ngunit narito ang pilak na Lexus ni Maria na hayagang nakaparada sa driveway. Pinatay ko ang makina at lumapit sa bintana na nanginginig ang mga binti. Sa puwang ng kurtina, malinaw kong nakita sila. Ang aking asawa ng 20 taon na si Maria na nakahiga sa sofa ng aking anak na parang pag-aari niya ito at si Danilo na nakasandal sa bookshelf na may ngisi na kinamuhian ko na. Perpekto ang timeline, sabi ni Danilo, ang kanyang boses ng abogado na malinaw sa kasiyahan. Mag-file sa Hunyo, sabihing irreconcilable differences. Sa bagong batas ng Iowa, karapat-dapat si Maria sa kalahati ng lahat ng nakuha sa kasal, kasama ang spousal support habang buhay. Tumawa si Maria, ang tunog na iyon na dating nakakabighani sa akin. Ang construction business lamang ay nagkakahalaga ng 12 milyon. Idagdag ang mga rental properties, ang vacation home, investments. Halos 20 milyon ang kabuuan. Nanginginig ang aking mga kamay habang kinukuha ko ang aking telepono. Pinindot ang record ng eksakto nang magpatuloy si Danilo sa kanyang legal na talakayan. Ang maganda roon ay ang kanyang mapagkakatiwalaang ugali. Walang ideya si Roberto na kinokopya na natin ang kanyang mga assets sa loob ng ilang buwan. Mga bank statements, property deeds, business valuations, lahat ay nakopya na. Tinuro niya ang Manila folder sa coffee table. Praktikal niyang ibinigay sa atin ang susi sa kanyang kaharian. 2 taon ng pagpapanggap na tapat na asawa, sabi ni Maria. Tinitingnan ang kanyang manicured nails, nagpapanggap na nagmamalasakit sa kanyang boring na kwento tungkol sa construction, tumatango ng may pakikiramay kapag nag-aalala siya tungkol sa payroll. Diyos ko, talagang naniniwala ang lalaking yon na mahal ko siya. May sanga na pumutok sa ilalim ng aking paa. Pareho silang natigilan sa gitna ng usapan. Ang mga ulo ay lumingon sa bintana na parang natatakot na usa. Pinindot ko ang aking sarili sa brick wall. Ang tibok ng puso ay malakas, pawis kahit sa lamig ng Abril. May narinig ka ba? Ang boses ni Maria ay may hinala. Siguro ang pusa ng kapitbahay, sagot ni Danilo pagkatapos ng pause. Paranoid ka. Maaaring sisihin kita kung natuklasan ito ni Roberto bago tayo handa? Hindi niya malalaman, hindi makakakita ng conspiracy ang lalaking iyon kahit may neon sign ito. Ang tawa ni Danilo ay puno ng paghamak. Sa Setyembre, divorced ka na, mayaman, at malaya na gawin ang gusto mo sa sino mang gusto mo. Pinilit kong manatili sa taguan hanggang magpatuloy ang kanilang usapan. Ang aking telepono ay kumukuha ng bawat masamang salita. Nang sa wakas ay nakabalik ako sa aking sasakyan 15 minuto pagkatapos, ang aking buong mundo ay nagbago. 25 taon ng kasal, nabawasan sa isang legal na strategy session sa pagitan ng aking asawa at manugang. Ang folder sa coffee table na iyon ay nakakabagabag sa akin. Buwan ng pagpaplano, dokumentasyon, paghahanda. Habang ako ay nagtatrabaho ng 16 oras na araw, upang buuin ang ating kinabukasan, sila ay sistematikong ginagawang mapa ang pagwasak nito. Nakaupo ako sa upuan ng driver,
nakatitig sa aking mga kamay na nakahawak sa manibela, ang parehong mga kamay na nagtayo ng isang construction empire mula sa wala, na nagbigay ng bawat ginhawa na tinatamasa ni Maria, na naglakad sa kanya sa aisle nang tumanggi ang kanyang sariling ama sa aming kasal. Ang boses ni Maria ay umuugong sa aking memorya. Talagang naniniwala ang lalaking iyon na mahal ko siya. Ang pinakamasama, hanggang 30 minuto ang nakalipas, talagang naniniwala ako. Bumukas ang pintuan sa harap nang maabot ko ang susi ng aking sasakyan. Si Maria ang unang lumabas. Ang kanyang designer handbag ay nakasabit ng walang pakialam. Sinundan ni Danilo na inaayos ang kanyang tie ng may gawe. Wala sa kanila ang inaasahan na makita akong nakaupo sa aking Honda at ang gulat ay nakarehistro sa mukha ni Maria na parang sampal. Roberto. Ang kanyang boses ay tumaas ng octave. Ano ang ginagawa mo dito? Pinilit kong gawing normal ang aking ekspresyon. Bagaman malakas ang tibok ng aking pulso. 20 ba taon ng kasal ang nagturo sa akin na basahin ang kanyang moods, ngunit apparently ay nagpapanggap siya sa buong panahon. Natapos ko lang ang inspection sa job site malapit dito. Nagdahilan ako ng maayos, lumalabas sa sasakyan. Akala ko dadaan ako upang makita si Brianna. Si Danilo ay lumapit ng proteksyon kay Maria. Ang kanyang lawyer instincts ay nag-activate. Ang mga maputlang kulay abo niyang mata ay nakatitig sa aking mukha nang may hindi komportabling intensity, naghahanap ng bitak sa aking kwento. Wala siya, mabilis na sabi ni Maria. Kami ay tumutulong lang ako kay Danilo na ayusin ang ilang legal documents para sa kliyente. Ang kasinungalingan ay lumabas sa kanyang dila ng may gawe. Gaano karaming kasinungalingan ang nilunok ko sa mga taon nang walang tanong. Pinanatili kong magaan ang aking boses, conversational. Akala ko hanggang 6 mamos ka sa trabaho ngayon. Hindi ba may nabanggit ka tungkol sa Henderson proposal kaninang umaga? May sandaling panik na lumipas sa kanyang mga tampok. Umaga akong umuwi. Sakit ng ulo. Sorry to hear that. Lumiko ako kay Danilo nang may gawang pagkakaibigan na nagtatrabaho sa isang interesting case. Asset division, sagot niya ng hindi nag-iisip pagkatapos ay nahuli ang sarili. Para sa divorce client, very complex financial situation. Ang irony ay nakakatawa kung hindi naman sumisira sa aking buhay. Ang mga mata ni Maria ay lumipat sa pagitan namin ni Danilo, nagkakalkula. Gaano ka katagal na rito, Roberto? Kaka-pulled up ko lang. Bakit? Wala naman, ngunit ang kanyang ngiti ay parang pininturahan. Mukha kang tense. Okay lang ba lahat? Ang babaeng nagplano na sirain ako financially sa loob ng buwan ay nagtanong tungkol sa aking kalagayan. Halos tumawa ako. Mahabang araw, alam mo na? Tinuro ko si Danilo. Huwag ninyong hayaang makagambala ako sa inyong work session. Katatapos lang namin, sabi ni Danilo, ang kanyang kamay ay nakapatong ng possessive sa lower back ni Maria. Ang gesture ay parang automatic, intimate. Gaano katagal na nangyayari iyon? Good timing then. Kinuha ko ang aking telepono upang tingnan ang oras, tinitiyak na makikita nila ang device. Wala sa kanila ang nag-react, ngunit nahuli ko ang mga mata ni Danilo na nakatitig sa screen. Dapat na akong umuwi. Hindi magluluto ang dinner ng mag-isa. Ang tawa ni Maria ay parang forced. Babalik ako mamaya. Kailangan ko lang tapusin ang ilang bagay. Sige. Binuksan ko ang pintuan ng sasakyan, pagkatapos ay huminto na parang naalala ang isang bagay. Maria. Tumawag ang opisina ni Dr. Patterson tungkol sa rescheduling ng iyong physical. May conflict daw sa iyong work schedule. Ang kanyang mukha ay blanko sa isang segundo. Ang hitsura ng isang taong nahuli ang kasinungalingan. Pagkatapos ay nakabawi siya ng mabilis. Siguro mali. Tatawagan ko mamaya. Walang problema. Nangyayari ang mga ganito. Sumakay ako sa driver's seat, malakas ang tibok ng puso. Kita-kits mamaya kayong dalawa. Habang ako ay nag-back out sa driveway, tiningnan ko sila sa rear view mirror. Nanatili silang nakapirmi hanggang nawala ang aking sasakyan sa kanto. Pagkatapos ay agad na lumapit sa isa't isa. Mga ulo na nakayuko sa urgent na usapan. Natapos ang three-way dance ng deception. Pinaghihinalaan nila na baka narinig ko ang isang bagay. Alam ko na nagpaplano silang sirain ako
at lahat tayo ay nagpapanggap na normal ang lahat. Si Maria ay magmamaneho pa uwi ng mag-isa, armado ng mga paliwanag para sa kanyang maagang pag-alis sa trabaho at presensya sa bahay ni Danilo. Marahil ay nakaisip na siya ng dos-dose ng reasonable justifications sa oras na pumasok siya sa aming pintuan, ngunit hindi niya alam ang recording sa aking telepono. 43 minuto ng crystal clear audio na magbabago ng lahat. Pumasok ako sa traffic, matatag ang mga kamay sa manibela sa unang pagkakataon sa isang oras. Ang shock ay nawawala, pinalitan ng isang bagay na mas malamig at focused. Akala nila ay naglalaro sila ng chess sa isang naglalaro ng checkers. Malapit na nilang malaman ang kanilang pagkakamali. Ang 50-minutong biyahe pauwi ay lumipas sa blur ng traffic lights at muscle memory. Ang aking Honda ay nakahanap ng daan sa aming circular driveway nang walang conscious direction. Lampas sa manicured gardens na ipinipilit ni Maria na may ibang mag-maintain. Lampas sa fountain na kinumisyon niya para sa aming 20th anniversary. Nakaupo ako sa sasakyan ng ilang minuto, nakatitig sa bahay na aking itinayo gamit ang aking sariling mga kamay noong 1995. Bawat board, bawat nail, bawat maingat na detalye ay love letter sa babaeng nagpaplano na ngayong nakawin ito sa akin. Ang pintuan sa harap ay bumukas sa katahimikan na iba na ngayon, hindi peaceful kundi hollow. Ang presensya ni Maria ay laging napupuno ang mga silid na ito ng kwento tungkol sa kanyang araw, reklamo tungkol sa kapitbahay, excitement sa bagong bili. Ngayon ay nagtataka ako kung gaano karami nito ang performance. Ang wedding photo sa mantel ay unang nakakuha ng aking mata, Disyembre 15, 1987. Si Maria radiant sa ivory silk. Ako na awkward sa rented tuxedo. Pareho kaming glowing sa kung ano ang pinaniwalaan kong tunay na kaligayahan. Siya ay 22, nagtatrabaho bilang secretary sa Morrison & Associates downtown. Ako ay 37. Ang aking construction business ay sa wakas ay kumikita pagkatapos ng 10 taon ng 12 oras na araw at instant noodle dinners. Nagkakilala kami sa company Christmas party noon. Si Morrison ay kliyente. Nirenovate ko ang kanilang opisina noong nakaraang spring. Si Maria ay tumawa sa aking terrible joke tungkol sa concrete mixers, isang tunog na parang silver bells na nagpatibok sa aking dibdib ng may unexpected longing. Nang tanungin ko siya sa dinner, namula siya at agad na oo. Ang aming unang date sa Romanos Italian restaurant ay umabot hanggang hating gabi. Nakikinig siya ng may tunay na interes habang inilalarawan ko ang aking mga pangarap na magtayo ng isang bagay na tatagal, isang bagay na mabubuhay ng higit sa atin. Ang kanyang mga mata ay kumikinang ng pag-usapan ko ang mga bahay na gusto kong gawin, ang mga pamilya na gusto kong protektahan. Hindi ka lang nagtatayo ng structures, sabi niya. Inaabot ang mesa upang hawakan ang aking kamay. Nagtatayo ka ng homes. Nag-propose ako 6 na buwan pagkatapos. Ang kitchen table ay may aming 25th anniversary card mula noong nakaraang Disyembre. Ang sulat kamay ni Maria ay elegant pa rin sa blue ink. Sa aking wonderful husband, salamat sa pagkatupad ng lahat ng aking pangarap. Here's to 25 more years of happiness. All my love, Maria. All her love. Ang parirala ay mapait na ngayon. Lumipat ako sa living room kung saan ang baby pictures ni Brianna ay nakalinya sa built-in shelves na aking ginawa noong pagbubuntis ni Maria. Hunyo 8, 1995, ang araw na ipinanganak ang aming anak. Si Maria, pagod ngunit radiant, hawak ang aming red-faced miracle na parang nilikha para sa motherhood. Ang mga unang taon na iyon ay ang pinakamasaya sa aking buhay. Si Maria ay nagbigay ng buong intensity sa pagiging ina na dating ibinigay sa pagpaplano ng aming kasal. Parent-teacher conferences, soccer games, birthday parties na may elaborate themes. Dokumentado niya ang bawat sandali ng may fierce maternal pride. Ikaw ang best father sa mundo, sabi niya sa akin noong gabi ng graduation ni Brianna sa high school. Luha ang tumutulo habang pinapanood namin ang aming anak na tumanggap ng diploma. Gagawin niya ang incredible things dahil sa foundation na ibinigay mo sa kanya. The foundation I gave her, not we. Kailan nagpakita ang mga bitak? Lumubog ako sa aking leather recliner.
Ang isa na laging reklamo ni Maria na masyadong pangit para sa formal living room at hinayaan ang mga memorya na dumaloy sa akin. Ang aming 10th anniversary cruise sa Alaska. Si Maria na tunay na delighted sa glaciers at wildlife. Ang graduation ni Brianna sa college, lahat tayo umiiyak habang lumalakad siya sa stage na may psychology degree. Mga Christmas mornings na puno ng tawa at chaos. Si Maria na ipinipilit ang elaborate decorations na tumatagal ng weeks para i-install at isang araw para i-dismantle. Kailan nagbago ang gratitude sa entitlement? Kailan ang thank you for providing this life ay naging we deserve so much more? Ang recording sa aking telepono ay may sagot. Si Maria ay hindi na ako minahal sa loob ng maraming taon, marahil decades. Bawat halik, bawat anniversary celebration, bawat I love you na binulong sa dilim ay calculated. Manipulation designed to keep me working, earning, building wealth na maaari niyang eventually claim as her own. 25 taon ng aking buhay na bawasan sa isang legal strategy session. Nakaupo ako sa lumalaking dilim ng aming living room, na paligiran ng ebidensya ng kung ano ang pinaniwalaan kong happy marriage at naramdaman ng isang bagay na malamig at analytical na nagsettle sa grief. Akala ni Maria ay naglalaro siya ng long game, positioning herself for maximum financial gain habang maintaining plausible deniability. Walang ideya siya na ang kanyang asawa ay may parehong strategic mind na nagtayo ng construction empire mula sa wala. Ang laro ay magbabago na. Ang katahimikan ng living room ay bumalot sa akin habang pinilit kong mag-isip na parang businessman na ako palagi. Kailan nag-shift ang behavior ni Maria mula genuine partnership sa calculated positioning? Ang sagot ay dumating ng may uncomfortable clarity. 2020 nang ang Reyes Construction ay nakuha ang Morrison Municipal Center contract. 50 milyon sa loob ng 3 taon, ang pinakamalaking project sa history ng company. Umuwi ako noong Abril na gabi na iyon na inaasahan ang celebration, marahil champagne, definitely enthusiastic support na nagsustain sa akin sa bawat previous milestone. Sa halip, si Maria ay nakaupo sa kitchen table na may real estate magazine at calculator. Ibig sabihin nito ay makakabili na tayo ng bahay sa Elm Street, anunsyo niya nang hindi tumitingin. Iyong may circular driveway at pool. Ang Hendersons ay nag-a-ask ng 4.2 million. Hindi congratulations sa achievement. Hindi pride sa work na mag-e-employ ng 300 tao sa 30 taon. Agad na focus sa kung ano ang maaaring bilhin ng aking success sa kanya. Maria, hindi pa ako nagsisimula sa project. May design work, permits, subcontractor negotiations, pero guaranteed ang pera, di ba? Sa wakas ay tumingin siya sa akin noon, ang kanyang green eyes na nagkakalkula. I mean, once you sign the contract, kailangan bayaran ng city. Ang usapan ay tumagal ng 2 oras. Na-map out niya ang expenditures hanggang sa huling detalye. Ang bagong bahay, country club membership, luxury cars, European vacations, hindi our expenditures, hers. Ang pronouns ay telling, bagaman ako ay masyadong focused sa project logistics upang mapansin. Sa 2021, ang demands ay escalated. Ang country club membership ay naging non-negotiable nang sumali ang Pattersons sa Manila Polo Club. Ang aming adequate vacation cabin sa Tagaytay ay naging embarrassing kumpara sa Johnson's Place sa Baguio. Si Maria ay nagsimulang mag-drop ng hints tungkol sa ibang wives na ang husbands talaga ay alam kung paano tratuhin ang babae. Ang physical intimacy ay nawala gradually, nang dahan-dahan na inattribute ko sa age at stress. Separate bedrooms ay naging necessary dahil sa aking snoring, bagaman hindi siya nagrereklamo tungkol sa snoring sa 23 taon ng kasal. Ang dinner conversations ay nag-shift mula discussions ng ating araw sa detailed accounts ni Maria ng kung ano ang pag-aari, na-achieve, o ipinakita ng ibang pamilya. Binili ng asawa ni Sarah Mitchell siya ng Mercedes para sa anniversary nila. Nabanggit niya noong nakaraang buwan, habang hinihiwa ang salmon ng may presisyon dahil pinahahalagahan niya ang lahat ng sacrifice niya para sa kanilang kasal. Sacrifice na parang ang support sa aking career habang nakatira sa luxury ay nangailangan ng significant personal loss. Ang friendship kay Danilo ay intensified pagkatapos ng kasal ni Brianna noong Setyembre 2023. Bigla si Maria ay fascinated sa legal proceedings,
Nagtanong ng hypothetical questions tungkol sa property division at spousal rights para sa isang kaibigan na maaaring mangailangan ng advice. Nagsimula siyang tumanggap ng phone calls na nagpapunta sa kanya sa ibang room claiming book club discussions o volunteer committee meetings. Gaano karami sa mga calls na yon ang conspiracy sessions? Kinuha ko ang aking telepono at pinatugtog ang segments ng recording ngayon. Boses ni Danilo. Kinokopya na natin ang kanyang assets sa loob ng buwan. Tawa ni Maria. 25 taon ng pagpapanggap na tapat na asawa. Ang documentation ay may sense na ngayon. Ang sudden interest ni Maria sa aking financial reports. Ang kanyang questions tungkol sa business valuations. Ang kanyang insistence sa joint accounts habang maintaining sariling separate credit cards. Nagsasagawa siya ng reconnaissance habang ako ay nagtatayo ng empire na plano niyang nakawin. Ngunit si Maria ay nagkamali ng crucial sa kanyang strategic planning. Underestimated niya ang lalaking nagtayo ng Reyes Construction mula sa isang truck at borrowed toolset. Ang parehong analytical mind na nag-navigate ng 35 taon ng construction projects, labor negotiations, at municipal contracts ay focus na ngayon sa iba't ibang problem solving. Akala nila ay naglalaro sila ng chess sa isang hindi alamang rules. Si Maria ay gumugol ng buwan sa positioning ng kanyang pieces habang assuming na hindi ko napansin ang board. Malapit na niyang malaman na ang kanyang asawa ay mas alam ang strategy kaysa sa inaakala niya. Tumayo ako mula sa recliner at naglakad sa aking home office kung saan ang files ng 35 taon ng business records ay nakalinya sa built-in shelves. Tax returns, contracts, partnership agreements, property deeds, lahat na akala ni Maria na lihim niyang kinokopya. Ngunit may alam ako na hindi niya alam. Ang real assets ay hindi sa mga files na iyon. Inaabot ko ang aking telepono at nag-scroll sa contacts hanggang makita ko ang number na kailangan ko. Si Marco Reyes, aking accountant, kaibigan, at ang tanging taong alam ang offshore arrangements na itinatag ko years ago para sa tax optimization purposes. Oras na para tumawag na magbabago ng lahat. 3 araw ng methodical research ay ginawang war room ang aking home office. 2 laptops ang humihina ng tahimik sa mahogany desk na aking ginawa 15 taon na ang nakalipas. Ang kanilang screens ay nagpapakita ng bank statements, legal databases, at property records. Yellow legal pads ay nakakalat sa bawat surface na puno ng columns na may label assets, weaknesses, timeline, at leverage points. Maingat akong nag-ahit noong umaga na yon, nagsuot ng best navy suit at naglagay ng reading glasses na laging sinasabi ni Maria na ginagawa akong distinguished. Strange kung gaano kabilis nag-crystallize ang grief sa strategy kapag may 35 taon ng business experience. Si Marco Reyes ay mas helpful kaysa inaasahan ko. 3 offshore accounts na itinatag ko years ago para sa tax optimization, completely legal, fully documented, ngunit invisible sa sinumang walang forensic accounting skills. Ang amateur reconnaissance mission ni Maria ay nakaligtaan ang real treasure. Kinokopya niya ang visible kingdom habang ang crown jewels ay nanatili hidden in plain sight. Ngunit busy din si Maria. Ang kanyang credit card statements ay nagsasabi ng fascinating story. 2.7 bilyong piso sa unauthorized transfers sa loob ng 8 buwan. Ipinadala sa joint savings account na hindi ko binuksan. Ang beneficiary name ay nagpakirot sa aking panga. Danilo Reyes. Matagal na silang positioning bilang financial partners bago pa magsimula ang divorce conspiracy. Luxury lunches sa Manila Polo Club, 17 milyong piso spa treatments, designer clothing purchases na suspiciously coincide sa kanyang book club meetings. Bawat expense ay nagpipinta ng picture ng babaeng naghahanda sa ibang buhay. Ang 28 milyong piso na Hamed handbag na binili niya noong nakaraang Martes ay may particular irony dahil nagrereklamo siya tungkol sa grocery costs kaninang umaga. Ang vulnerabilities ni Danilo ay mas illuminating. Ang aking construction industry contacts ay generous sa information tungkol sa most ambitious attorney sa Makati. Ang lalaking nagpaplano na nakawin ang aking fortune ay nalulunod sa utang, 10 milyong piso sa student loans at 500,000 piso monthly office lease na pinili para sa image
kaysa prudence at growing reputation para sa cutting ethical corners kapag tight ang payment schedules. Si Reyes ay sharp lawyer, sabi ni Jim Morrison mula sa Morrison Concrete sa amin over coffee. Ngunit may champagne taste siya sa beer budget. May utang sa 3 kong subcontractors na halos 1.4 bilyon piso total. Laging nangangako ng payment next week at nawawala kapag dumating ang bills. Ang website ng State Bar Association ay nagpapakita ng 2 dismissed ethical complaints sa nakaraang taon. Parehong involving client fund mismanagement. Dismissed ngunit documented. Sa legal circles, kahit unsuccessful complaints ay nagiiwan ng stains sa professional reputations. Lumingo ako sa aking leather chair, surveying ang intelligence na nakalap sa 72 oras ng patient investigation. Si Maria at Danilo ay catastrophically underestimated ang kanilang opponent. Nakita nila ang mapagkakatiwalaang asawa na nagtatrabaho ng mahabang oras at rarely nagtanong sa household expenses. Hindi nila nakilala ang analytical mind na nagtayo ng Reyes Construction mula sa isang truck sa 700 bilyong piso enterprise. Tumunog ang telepono. Nagambala ako sa strategic reverie. Pangalan ni Brianna ang lumitaw sa screen. Hey sweetheart, pinanatili kong warm ang aking boses. Normal. Kamusta ang araw mo? Dad, may itatanong ako. Ang kanyang tone ay may careful neutrality na ginagamit niya sa troubled patients. Okay lang ba lahat sa inyo ni Mom lately? May weird tension kapag magkasama kayo sa harap ko. Ang aking kamay ay humigpit sa telepono. Gaano niya alam? Gaano sinabi ni Danilo sa kanya tungkol sa conspiracy? Ano ang nagpatanong sa iyo? Maliit na bagay. Parang stressed si Mom tungkol sa pera. Strange dahil maganda ang business. At si Danilo ay laging nagtatanong ng weird questions tungkol sa company structure ninyo, like how the partnerships work at who controls what assets. Huminto siya. Parang nagfi-fishing sila ng information, pero hindi ko ma-figure out bakit. Fishing for information. Ang psychology training ng aking anak ay nakadetect ng predatory behavior na akala ng kanyang ina at asawa ay hidden nila. Siguro curiosity lang tungkol sa business world, sabi ko nang maingat. Lagi namang interested si Mom sa financial security. Marahil. Ngunit hindi convinced si Brianna. Dad, kung may mali talaga, sabihin mo sa akin, di ba? Ang tanong ay nakabitin sa pagitan natin na parang loaded weapon. Sabihin sa kanya kung ano, na ang kanyang ina ay nagpaplano na sirain ako financially, na ang kanyang asawa ay orchestrating ang conspiracy, na ang pamilya na pinagkakatiwalaan niya sa buong buhay ay built on lies. Siyempre, sweetheart, pero okay lang lahat. Usual business pressures lang. Pagkatapos namin maghangap, nakaupo akong nakatitig sa aking research notes. Si Danilo ay nagpupump sa aking anak ng information tungkol sa aking business structure. Ang scope ng kanilang intelligence gathering ay mas malawak kaysa napagtanto ko. Oras na para tiyakin na makukuha nila ang exact information na gusto kong ibigay sa kanila. Nakaprocess pa ako ng warning ni Brianna tungkol sa fishing expedition ni Danilo nang tumunog ang secure phone line ko. Si Sarah Cruz, aking accountant sa 12 taon, ang kanyang boses crisp sa professional efficiency. Roberto, handa na ang asset protection documents para sa signature. Nang nabanggit mo ang pag-update ng estate planning, nag-research ako ng optimal structures. Pause. Ito ay higit pa sa estate planning, di ba? How perceptive of you. 28 taon sa forensic accounting ang nagtuturo sa iyo na basahin ang between the lines. Dapat ko bang itanong kung anong threat ang pinoprotektahan natin? Ang domestic variety. Ang silence ni Sarah ay nagsasalita ng volumes. Nag-handle siya ng 3 divorces para sa aking construction crew supervisors. Alam niya ang landscape. Handa ko lahat sa tanghali, sabi niya. Ang business assets ay completely insulated sa anumang personal legal action. Ang sinumang nagpaplano na kumuha ng run sa personal finances mo ay hindi man lang makikita ang real money. Sa 10:00 AM, nakaupo ako sa tapat ni Tomas Bautista, President ng First National Bank at aking golf partner sa 15 taon. Ang mahogany conference room ay amoy coffee at leather.
Familiar territory kung saan ako nag-negotiate ng dose-dose ng construction loans. Account security review, sabi ko. Sliding documents sa polished table. Kailangan ko verified at temporarily frozen ang lahat ng joint access points pending identity confirmation. Ang eyebrows ni Thomas ay bahagyang tumaas. Comprehensive ito, Roberto. Bawat joint account, credit line at automatic payment system. Bawat isa. Maaari ko bang itanong? Hindi mo maaari. Ngunit ngumiti ako nang sabihin ito. Gaano katagal para mag-effect ang security holds? Immediately upon your signature, lahat ng account holders ay makakatanggap ng notification na access requires in-person verification na may photo ID at secondary documentation. Pinag-aralan ni Thomas ang aking mukha. Magi-inconvenience ito kay Maria ng malaki. Inaasahan ko yon. Ang security holds ay activated sa 11:47 a.m. habang si Maria ay nakaupo para sa kanyang weekly lunch sa Manila Polo Club na may 3 iba pang construction wives. Ang aking telepono ay nag-buzz sa unang decline transaction sa 12:03 p.m. Naka-review ako ng contractor bids nang dumating ang panicked call ni Maria sa 12:50. Roberto, may mali sa accounts natin. Declined ang card ko sa lunch at nang tumawag ako sa bank, sabi nila may security hold. Alam mo ba ang tungkol dito? Perfect innocence. Walang mention ng joint account na may pangalan ni Danilo. Walang acknowledgement ng missing 2.7 billion. Walang admission na nagmo-move siya ng pera nang walang kaalaman ko. Security hold. Seryoso iyan. Sabi ba nila kung ano ang trigger? Something about verifying identity at account access. Nakakahiya, Roberto. Nakaupo ako dito kasama sina Linda at Susan at Janet at hindi ko man lang mabayaran ang lunch ko. Ang distress sa kanyang boses ay genuine. Hindi dahil threatened ang conspiracy niya, kundi dahil publicly compromised ang social status niya. Pagkatapos ng 25 taon ng kasal, alam ko ang priorities ni Maria. Tatawagan ko agad si Tomas Bautista, assured ko sa kanya. Aayusin natin ito, ngunit hindi ko tinawagan si Tomas. Sa halip, nagmaneho ako sa construction site kung saan ang aking crew ay nagpo-pour ng foundation para sa bagong medical center. Ang familiar sounds ng machinery at worker voices ay grounding pagkatapos ng 3 araw ng financial warfare. Ang aking telepono ay nag-buzz ng text messages sa buong hapon. Maria 1:47 p.m. Wala pa rin access sa accounts. Ridiculous ito. Maria 2:23 p.m. Sabi ng secretary ni Tomas Bautista, busy siya sa meetings buong araw. Anong klaseng bank president ang masyadong busy para sa best customers niya? Maria 3:15 p.m. Kahit ang emergency credit line natin frozen. Paano ako bibili ng groceries? Bawat message ay nagdudulot ng grim satisfaction. Sa 25 taon, kinuha ni Maria ang financial security ng granted habang ako ay nagtatrabaho ng 60 oras weeks upang ibigay ito. Ngayon, nararanasan niya kung ano ang pakiramdam kapag nawala ang security na iyon nang walang warning. Ang reaksyon ni Danilo ay mas interesting. Sa 4:30 p.m. tumawag si Mike Rodriguez, aking private investigator, na may update. Sinubukan ni Reyes na access ang shared account niya kay misis mo 3 beses ngayong hapon. Nang hindi successful, sinubukan niyang withdraw funds mula sa trust account. Siguro ang education fund ng anak ninyo na pinamamahalaan niya. Frozen din iyon, per your instructions. Ang demeanor niya. Galit na phone calls sa bank representatives. Threats tungkol sa legal action demands to speak with management. Classic overconfident attorney discovering evaporated ang leverage niya. Sa 6 p.m., nasa bahay ako reviewing ang day's financial battlefield mula sa office ko. Bawat shared account frozen, bawat joint credit line suspended, bawat automatic payment system requiring personal authorization ko. Ang access ni Maria sa 25 taon ng accumulated wealth ay nabawasan sa cash na dala niya sa purse. Ang security measures ay completely legal, isang asawa na nagpo-protect ng marital assets pending estate planning review. Si Tomas Bautista ay magko-confirm na standard banking protocols ang sinusunod precisely. Ngunit si Maria at Danilo ay perfect na naiintindihan ang message. Ang lalaking plano nilang financially ambush ay hindi na naglalaro ng defense. Tumunog ang telepono ko sa 6:47 p.m. number ni Maria,
Ngunit ang boses na sasagot ay desperate na ngayon, hindi manipulative. Oras na para makita kung gaano kabilis mag-turn ang conspirator sa isa't isa kapag nagsimulang gumuho ang plans nila. Ang after-hours security guard sa Reyes and Associates ay bahagyang tumingin habang si Maria ay nagmamadaling pumasok sa lobby sa 7:15 p.m. Ang kanyang heels ay nagkiklik frantically sa marble floor. Alam ko ito dahil si Mike Rodriguez ay nakaposisyon sa coffee shop sa kabila ng kalye na may clear view ng building entrance. Ang frantic call na ginawa ni Maria mula sa aming driveway, "Danilo, kailangan natin mag-usap agad. May mali talaga." Ay sapat na malakas para marinig ng kapitbahay namin. Hindi na nagmamalasakit si Maria sa discretion. Sa 14th floor, ang corner office ni Danilo ay glowing sa emergency session intensity. Sa kanyang bintana, sinumang may binoculars ay makakakita ng dalawang figures na nakayuko sa conference table na puno ng documents. Ang body language nila ay sumisigaw ng crisis management. Alam niya. Ang boses ni Maria ay lumabas sa older ventilation system ng building sa accounting firm, sa tabi kung saan may contact si Mike na may office. Alam ni Roberto ang isang bagay at pinuputol niya ang lahat. Hindi ko man lang mabili ang gas para sa sasakyan ko. Ang response ni Danilo ay sharp, professional. Ang kanyang litigation voice engaged. Hindi coincidental ang timing. 3 araw na ang nakalipas. Sabi mo unexpected siyang dumating sa bahay ni Brianna nang eksakto nang nagdi-discuss tayo ng strategy. Siguro narinig niya ang isang bagay. Gaano karami ang maaaring narinig niya? Sapat para maunawaan. Hindi tayo naglalaro. Papers rustled habang ni-review ni Danilo ang documents. Maria, kailangan nating assume na ni-record niya ang usapan natin. Lahat ng sinabi natin tungkol sa assets, timeline, strategy, lahat potentially documented. Ang silence na sumunod ay nagsasalita ng volumes. Dalawang conspirators na napagtanto na ang kanilang victim ay ilang moves ahead habang nagko-congratulate sila sa sarili sa cleverness nila. Ano ang gagawin natin? Ang boses ni Maria ay nawala ang earlier confidence. Accelerate natin lahat. No more gradual approach. No more careful positioning. Lunes ng umaga, mag-file ako ng emergency divorce proceedings na may immediate spousal support. Claim natin na si Roberto ay engaging sa financial abuse sa pag-restrict ng access mo sa marital assets. Financial abuse? Ang tone ni Maria ay sharpened sa interest. Sounds legally compelling iyan. Tinapos ni Danilo. Paint natin siya bilang controlling husband na gumagamit ng pera para manipulate at intimidate. Ang frozen accounts ay magiging evidence ng abusive patterns niya, hindi defensive strategy. More rustling papers, ang sound ng illegal mind shifting sa full attack mode. Kailangan ko ng documentation mo ng instances ng emotional abuse, financial control, intimidation tactics. Isipin mo ang buong kasal ninyo. Kahit kailan ginawa ni Roberto ang financial decisions nang walang consult sa'yo, kahit kailan niya tinanong ang spending mo, kahit kailan niya ginamit ang pera para influence ang behavior mo, iyan ang gagamitin natin. Mahirap yan. Si Roberto ay hindi pa naging controlling tungkol sa pera. Kung mayroon man, masyado siyang generous. Then reframe natin ang generosity bilang manipulation. Ang providing niya sa iyo ay magiging evidence na nilikha niya ang financial dependency para maintain control. Bawat gift, bawat luxury, bawat comfortable lifestyle choice ay magiging proof ng systematic isolation strategy niya. Ang breathtaking audacity ay impressive sa scope nito. Plano nilang weaponize ang 25 taon ng dedication at generosity ko, twisting bawat act of love sa evidence ng abuse. Paano si Brianna? Tanong ni Maria. Hindi siya automatically sasama sa akin. Ang psychology training niya ay ginagawa siyang skeptical sa lahat. Actually perfect iyan. Ang boses ni Danilo ay may satisfaction ng lalaking nakakita ng closing argument niya. Ang hesitation ni Brianna na support ka agad ay magiging evidence kung gaano thoroughly na manipulate ni Roberto ang family dynamics. Position natin ang psychology training niya bilang isang bagay na exploited ni Roberto para i-turn ang sariling anak laban sa emotional needs ng ina. Gusto mo bang gawing witness ang anak natin laban sa ama niya? Gusto kong isave ang financial future mo, Maria. Ang professional training ni Brianna ay nangangahulugan na ang testimony niya ay may extra weight. Kung mag-express siya ng concern tungkol sa family dynamics, frame natin iyon bilang expert psychological opinion,
confirming ang manipulative patterns ni Roberto. Ang plan ay elegant sa comprehensive evil nito. Gawing evidence laban sa ama ang professional skepticism ng anak. Reframe bawat act of love bilang manipulation. Gawing proof ng abuse ang defensive financial protection. Lunes ng umaga, patuloy ni Danilo, mag-file ako ng emergency restraining orders preventing further asset movement, immediate spousal support ng 900,000 piso monthly at temporary exclusive occupancy ng marital home. Sa Miyerkules, painted na natin siya bilang abusive husband na nangangailangan ng court supervision para prevent further financial intimidation. At kung lumaban siya, escalate natin. Harassment charges kung direct siyang makipag-contact sa'yo. Stalking allegations kung i-investigate niya ang activities natin. Emotional abuse claims kung tanungin niya ang accusations natin. Ang boses ni Danilo ay malamig na satisfaction. Ang beauty ng domestic abuse law ay denial, ay magiging evidence ng guilt. The harder he fights, the more controlling siya appears. Ang tawa ni Maria ay walang warmth. Kawawa si Roberto. Walang ideya kung ano ang kanyang unleashed. 25 taon ng pagpapanggap na trusting husband. Oras na turuan siya na nice guys finish last. Gumugol sila ng another hour coordinating stories nila, establishing secure communication methods, at preparing para sa tinawag ni Danilo na total legal warfare. Bawat conversation, interaction, financial transaction ay idodocument bilang evidence ng systematic abuse pattern ni Roberto. Ang conspiracy ay evolved mula simple asset grab sa character assassination campaign designed para sirain hindi lang ang finances ko, kundi ang reputation ko, relationship ko sa anak ko, at standing ko sa community na tinulungan kong buuin sa 30 taon. Habang sa wakas umalis si Maria sa building sa 9:30 p.m., ang kanyang telepono ay nagbibuzz na sa first strategic text ni Danilo. Remember, hindi ka na angry wife. Terrified victim ka na, finally finding courage to escape your abuser. Opisyal na nagsimula ang war. Sabado ng umaga ay nakita si Maria at Brianna sa Cafe Luna, ang bistro kung saan sila monthly nagmo-mother-daughter brunch sa 50 taon. Pinili ni Maria ang usual corner table nila, intimate, private, perfect, para sa confidential conversations. Ngunit this time ay positioned niya ang sarili bilang babaeng humihingi ng professional help sa anak kaysa maternal support. Brianna, kailangan kong mag-usap sa iyo tungkol sa iyong ama. Ang boses ni Maria ay may carefully calibrated vulnerability. Sa palagay ko may mali sa kanya mentally. Si Brianna ay naglagay ng coffee cup ng deliberate precision na ginagamit niya sa shifting sa therapist mode. Anong klaseng mali, ma'am? Controlling behaviors? Paranoid thinking. Pinipigilan niya ang access ko sa accounts natin, claiming security reasons. Ngunit hinayaan ni Maria ang boses na mag-trail off, allowing ang imagination ng anak na punan ng blanks. Gaano katagal na nangyayari ito? Buwan, marahil longer. Inattribute ko lang sa work stress. Ngunit kahapon, completely niya akong pinutol sa bawat account natin. Hindi ko man lang mabili ang lunch. Si Brianna ay lumingo forward, ang psychological training niya engaged despite personal involvement. Ma'am, financial control ay maaaring form ng domestic abuse. Ngunit maaari rin legitimate financial management sa business transitions o legal concerns. Ano ang explanation ni Dad? Ang tanong ay too direct, too professionally neutral. Inaasahan ni Maria emotional support, hindi clinical analysis. Claim niya routine account security, ngunit Brianna, 25 taon akong kasal sa kanya. Hindi ito routine, ito punishment para sa isang bagay. Punishment para sa ano? Si Maria hesitated. Gaano karami ang maaari niyang reveal nang walang exposing ang sariling conspiracy? Sa palagay ko pinaghihinalaan niya na nagdo-doubt ako sa kasal natin. Marahil sinusubukan niyang intimidate ako para manatili. Mom, ang boses ni Brianna ay may patience ng isang nag-treat ng manipulative patients sa maraming taon. Sinabi mo ba na financially abusing ka ni Dad para prevent divorce? O sinabi mo na, considering mo ang divorce at protecting assets si Dad? Ang distinction ay too close sa truth. Si Maria shifted tactics. Sinabi ko na ang iyong ama ay exhibiting concerning behavioral changes. At bilang psychologist,
Akala ko may insights ka tungkol sa nangyayari. Bilang psychologist, sasabihin ko na major behavioral changes usually may identifiable triggers. Ano ang nangyari 3 araw na ang nakalipas na maaaring nag-cause kay Dad na suddenly restrict account access? Ang mind ni Maria raced. Si Brianna ay too well-trained para tanggapin ang emotional manipulation ng walang evidence. Bawat tanong ay nagpapakita ng gaps sa victim narrative ni Maria. Hindi ko alam kung ano ang trigger. Iyon ang nakakatakot sa akin. Ngunit si Brianna ay pinag-aaralan ang mukha ng ina ng clinical detachment, reading micro-expressions at verbal inconsistencies ng professional skill. Mom, humihingi ka ba ng psychological advice o humihingi ka na pumanig ako sa marital conflict? Ang blunt question ay shattered ang manipulation strategy ni Maria. Ang anak niya ay hindi magbibigay ng emotional support na magva-validate sa victim narrative niya. Humihingi ako na tulungan mo akong maunawaan kung ano ang nangyayari sa ating pamilya. Kung gayon, suggest ko na magkaroon kayo ng honest conversation ni Dad tungkol sa concerns niya sa halip na humingi sa akin na psychoanalyze siya base sa interpretation mo ng behavior niya. Si Maria ay umalis sa cafe 20 minuto pagkatapos galit sa professional detachment ng anak at worried sa implications. Kung tatanggi si Brianna na automatically support ang claims ng ina, ang victim narrative ay guguho sa professional scrutiny. Samantala, 40 metro ang layo sa headquarters ng Reyes Construction. Tumatanggap ako ng intelligence na magre-reshape ng entire battlefield. Ang call ni Jim Morrison ay dumating sa 10:15 a.m. habang ni-review ko ang weekend job site reports. Roberto, akala ko gusto mong malaman. May problems brewing si Danilo Reyes sa State Bar Association. Word is, ini-investigate nila ang handling niya ng contractor payments sa Mitchell case. Anong klaseng problems? 3 subcontractors ang nag-file ng complaints tungkol sa non-payment nung nakaraang buwan. Kinolekta ni Reyes ang fees mula sa kliyente niya, ngunit hindi na-distribute ang payment sa trades. Classic trust account violation kung mapapatunayan nila. Inilagay ko ang coffee ko, ang mind agad na nagkakalkula ng implications. Gaano ka seryoso? Seryoso na nag-schedule ang Bar Association ng hearing next week. Scrambling si Reyes para makahanap ng 1.3 bilyong piso para gawing whole ang subcontractors bago matapos ang investigation. 1.3 billion ang exact amount na utang ni Danilo ayon sa research ko. Jim, willing ba ang mga subcontractors na iyon na mag-discuss ng experience nila kay Reyes kung may tumawag mula sa construction community? Absolutely. Galit ang mga iyon. Nangako si Reyes ng payment sa 6 na buwan, laging excuses, laging blame sa delays sa kliyente o court procedures. Maliit na operator sila na hindi kayang absorb ang losses na iyon. Gumugol ako ng next 3 oras sa strategic phone calls. Si Bob Martinez mula sa Martinez Electrical, waiting 8 buwan para sa part 110 million. Si Steve Cruz mula sa Cruz Plumbing, utang 510 milyon mula noong nakaraang Oktubre. Si Randy Flores mula sa Flores Roofing, waiting pa rin para sa 360 milyon mula sa job completed noong Nobyembre. Bawat conversation ay sumunod sa parehong pattern. Professional courtesy calls mula sa Reyes Construction checking references bago potentially hire si Reyes para sa legal services. Bawat contractor eager na mag-share ng warnings tungkol sa payment practices ni Danilo, ethical shortcuts, at professional unreliability. Sa 1 p.m., may documented evidence na ako ng systematic pattern ni Danilo sa paggamit ng client trust accounts bilang personal banking, violating state bar regulations at misleading subcontractors tungkol sa payment timelines. Sa 2:30 p.m., tinawagan ko ang ethical complaint hotline ng State Bar Association. Gusto kong mag-file ng formal complaint tungkol sa attorney misconduct, sabi ko sa intake specialist. Si Danilo Reyes ay engaged sa pattern ng client trust account violations at gumawa ng misleading representations sa construction industry professionals. Ang complaint form ay humingi ng detailed documentation. Ibinigay ko ang contractor names, amounts owed, timeline ng misrepresentations, at evidence ng systematic abuse niya ng client funds. 3 additional contractors ang sumang-ayon na magsilbing witnesses kung kailangan. Sa 4:00 p.m.,
Ang law office ni Danilo ay tumatanggap na ng calls mula sa Bar Association tungkol sa expedited investigation procedures at mandatory hearing attendance. Ang professional reputation niya, ang foundation ng conspiracy niya sa akin, ay under formal ethical review na ngayon. Sa 4:47 p.m., nag-buzz ang telepono ko ng text mula kay Mike Rodriguez. Kakauwi lang ni Reyes mula sa office niya carrying 3 boxes ng files, papunta sa sasakyan niya. Gusto mo bang sundan ko? No need. Type ko back. Alam ko exactly kung saan siya pupunta. Si Danilo ay magmamaneho straight kay Maria, panic overriding usual caution niya. Ang conspiracy na nagsimula sa confidence at careful planning ay magiging desperate scramble for survival na ngayon. Hayaan silang magpanic. Hayaan silang magkamali. Ang real war ay nagsisimula pa lang. 2 araw ng professional crisis ay nagbigay kay Brianna ng oras para process everything na natutunan niya. Ang drive papunta sa headquarters ng Reyes Construction ay parang paglalakbay sa reckoning na iniiwasan niya sa buong adult life niya. Ang aking office building ay matatag laban sa April sky, brick at steel at honest workmanship. Lahat na pretend ng glass tower ni Danilo, ngunit hindi. Si Sarah, aking sekretary sa 8 taon, ay binati si Brianna ng may warmth reserved para sa family members na talagang dumadating sa job sites at company picnics. Inaasahan ka niya, honey. Pumasok ka lang. Tumayo ako nang pumasok siya. Binabasa ang body language niya ng may careful attention na natutunan ko sa pagmamasid sa moods ni Maria sa 25 taon. Ngunit iba ang pagdadala ni Brianna sa sarili. Professional posture, clinical distance. Ang bearing ng isang gumawa ng difficult decisions. Dad, kailangan nating pag-usapan kung ano ang nangyayari sa inyo ni Mom. Ang kanyang boses ay may careful neutrality na ginagamit niya sa troubled patients. Gumugol ako ng 2 araw analyzing ang situation at kailangan kong maunawaan ang perspective mo. Ano ang sinabi sa iyo ng nanay mo? Na exhibiting ka ng controlling behaviors, financial manipulation, possible emotional abuse. Nakaupo siya sa tapat ng desk ko, hands folded precisely. Gusto niya na support ko ang victim narrative niya using my professional credentials. Ang clinical language ay jarring, galing sa anak ko, ngunit nakilala ko ang strategy niya. Distance herself emotionally para evaluate facts objectively. At ano ang palagay mo? Sa palagay ko sinubukan akong manipulate ni Mom na pareho sa apparently ginagawa niya sa iyo. Ang green eyes ni Brianna, very similar kay Maria, ngunit clearer somehow. Pinag-aralan ang mukha ko. Ipakita mo sa akin ang evidence, Dad. Kailangan kong marinig kung ano ang narinig mo. Nag-hesitate ako. Once I play that recording, wala nang protection sa kanya mula sa truth tungkol sa ina at asawa niya. Ngunit 30 taon na si Brianna, licensed psychologist, capable ng handling reality. Pinindot ko play sa telepono ko. Ang boses ni Maria ay napuno ang office. Kapag pumirma na ang matandang hangal na iyan sa mga papeles, magkakaroon na tayo ng lahat ng plano natin. Ang expression ni Brianna ay hindi nagbago sa unang minuto. Professional detachment held habang nakikinig siya sa ina niya na mag-mock ng 25 taon ng kasal. Narinig ang calculation ni Danilo ng legal strategies para sa maximum financial damage absorbed, ang cold discussion nila ng timeline at asset division. Ngunit nang sabihin ni Maria ang 25 taon ng pagpapanggap na tapat na asawa, ang composure ni Brianna ay bahagyang nag-crack, ang mga kamay niya ay clenched. Once then, relaxed ang recording ended. Silence stretched sa pagitan natin na parang bridge na ayaw nating tawirin. Sino una, alam mo na siya, tanong niya. Finally, 6 days. Narinig ko ito sa bahay ninyo last Tuesday. At gumagawa ka ng defense strategy habang nagpapanggap na normal ang lahat. Something like that. Lumingo siya back sa chair niya, processing. Hiniling ni Mom na evaluate ko ang mental state mo. Gusto niya ng professional opinion na exhibiting ka ng abusive patterns. Ano ang sinabi mo sa kanya? Na hindi ko ethically ma-assess ang isang tao ng walang proper evaluation? Na ang claims niya ay inconsistent sa established behavioral patterns mo? Ang boses ni Brianna ay may note ng anger na ngayon. Sinubukan niyang gamitin ang training ko bilang weapon. Dad, laban sa iyo at laban sa professional standards. Ang weight ng betrayal, hindi lang akin,
kundi niya, settled sa pagitan natin. Sorry na nadrag ka rito, sweetheart. Hindi. Ang tone niya sharpened sa resolve. Glad ako na alam ko ang truth. Ang tanong ay, ano ang susunod? Pinag-aralan ko ang mukha ng anak ko. Nakikita ang strength na tinulungan kong buuin, ngunit independence na hindi ko makontrol. Choice mo yan, Brianna. Hindi kita pipilitin na pumili ng side. Pumili na ako. Tumayo siya. Decision made. Pinili ko ang truth kaysa family loyalty. Pinili ko ang evidence kaysa emotion. At pinili ko na support ang parent na hindi sinubukang manipulate ang professional ethics ko. Relief flooded sa akin. Sinundan agad ng concern. Paano si Danilo? Ano ang tungkol sa kanya? Ang boses niya ay naging cold. Ang asawa ko participated sa conspiracy para financially destroy ang ama ko habang ginagamit ang psychology practice ko bilang cover. Over na ang marriage na yan. Brianna, Dad, hindi ko ginagawa ito sa anger. Base sa character assessment at behavioral evidence ko ito. Lumapit siya sa pintuan pagkatapos huminto. Magte-testify ako ng honest tungkol sa family dynamics kung kailangan, ngunit hindi ako magiging weapon ng kahit sino, including mo. Naiintindihan ko, good, dahil may isa pang bagay na kailangan kong gawin. Umalis siya sa office ko nang may determined stride ng isang nakakita ng moral clarity sa situation designed para sirain ito. 20 minuto pagkatapos, papasok siya sa sariling bahay nila para i-confront ang lalaking nagtraidor hindi lang sa akin, kundi sa professional ethics na ginugol niyang taon sa pagbuo. Nakaupo akong mag-isa sa office ko na paligiran ng evidence ng 35 taon ng honest work at naramdaman ang isang bagay na hindi ko naranasan mula nang magsimula ang nightmare na ito. Hope na ang truth ay talagang matter. Ang susi ni Brianna ay umikot sa lock sa 7:30 p.m. at ang startled expression ni Danilo ay nagpapakita na hindi niya inaasahan na maaga siyang uuwi. Nakahiga siya sa living room couch namin, legal documents scattered sa coffee table, half-empty whiskey bottle within reach. Kailangan nating mag-usap, anunsyo ko. Inilagay ang purse ko ng deliberate precision. Rough day. Hindi siya tumingin mula sa case file na pretend niyang ni-review. Postponed ulit ang Barrett deposition. Alam ko ang conspiracy, Danilo. Ang ulo niya snapped up. Ang careful lawyer's mask slipped, revealing desperate underneath. Anong conspiracy? Iyong kayo ng nanay ko nagplano na financially destroy ang ama ko habang ginagamit ang psychology credentials ko para support false abuse allegations. Nanatili akong nakatayo, maintaining advantage. Narinig ko ang recording. Bawat salita. Inilagay niya ang whiskey glass ng exaggerated calm. Brianna, sa palagay ko misunderstanding mo, 25 taon ng pagpapanggap na tapat na asawa. Familiar ba? Nawala ang kulay sa mukha niya. Si Danilo Reyes, na makakapag-argue ng cases sa State Supreme Court, biglang mukhang lalaking nanonood ng collapse ng mundo niya. Gaano karami ang narinig mo? Lahat. Asset division strategy, timeline, fee calculation mo, performance reviews ni mom. Nakaupo ako sa tapat niya, maintaining professional distance. Part ba ng plan ang buong marriage natin? 3 araw pagkatapos natuklasan ni Maria na mas mabilis ang social destruction kaysa legal proceedings. Ang dining room ng Manila Polo Club ay buzzing sa Saturday brunch conversation, ngunit clusters ng women ay tahimik nang lapitan niya ang tables nila. Si Linda Patterson, kanyang bridge partner sa 5 taon, ay naging fascinated sa ex-Benedict niya nang huminto si Maria para mag-hello. Si Susan Morrison ay claim urgent phone call kaysa magpatuloy ang conversation. Sa oras na maabot ni Maria ang usual table niya, naiintindihan niya na ang conspiracy ay public knowledge na. Maria dear, ang boses ni Janet Cruz ay may false sweetness. Miss ka namin sa planning committee meeting kahapon. Anong meeting? Hindi ako informed. Oh, hindi mo ba nakuha ang message? Kailangan naming mag-organizational changes. Naiintindihan mo? Si Maria ay nagsimulang makilala ang pattern. Phone calls not returned, invitations rescinded, social doors closing nang may whisper deficiency. Samantala, ginawa ko ang sariling campaign nang may mas success. 35 taon ng honest dealing ay nagbigay sa akin ng credibility na walang legal maneuvering ang makakasira. Ang lunch ko kay Tomas Bautista sa bank ay strategically productive.
Ibinahagi ko ang concerns tungkol sa family difficulties nang may just enough detail para establish facts nang walang appearing vindictive. Si Maria at ang manugang natin apparently developed concerning plans tungkol sa assets natin. Nabanggit ko over coffee. Kailangan kong implement protective measures. Ang response ni Thomas ay exactly kung ano ang inaasahan ko. Professional understanding mixed sa personal sympathy para sa kaibigan dealing sa family betrayal. Ang Chamber of Commerce Board meeting noong gabi ay equally valuable. Nang tanungin ni Jim Morrison ang absence ni Maria sa recent fundraising dinner, ipinaliwanag ko nang may genuine sadness ang marriage difficulties na lumabas. Minsan natuklasan mo na hindi pala sino ang akala mo, sabi ko, allowing disappointment na makita. 25 taon ng kasal at lumabas na nagpaplano pala siya. Well, grateful ako na natuklasan ko ng maaga. Sa Sunday evening, complete na ang social isolation ni Maria. Ang Country Club Membership Committee ay nag-schedule ng routine review ng status niya. Ang Charity Board ay tinanggap ang resignation niya sa positions na hindi niya naman isinumite. Ang professional collapse ni Danilo ay accelerated kasabay ng social exile ni Maria. 3 major clients ang terminated relationships, citing concerns tungkol sa judgment at ethical standards. Ang Miller Industries account, worth 11 bilyong piso annually, ay nagpadala ng formal letter expressing loss of confidence sa council's professional discretion. Ang frantic Sunday night call ni Maria kay Danilo ay may desperation na narinig ko sa thin walls ng apartment nila. Alam ng lahat, Danilo. Lahat. Hindi ko maipakita ang mukha ko kahit saan sa bayang ito. Mag-file tayo ng emergency motions Lunes ng umaga. Force si Roberto sa defensive position. Bago mawala ang law license mo. Bago ako lumipat pabalik sa bahay ng ate ko sa probinsya. Ang mutual recrimination session nila ay tumagal hanggang hating gabi. 2 conspirators na natuklasan na shared guilt ay hindi pareho sa shared solutions. Bukas ang last desperate gambit nila. Handa na ako. Lunes ng umaga ay nakita si Maria sa office ni Linda Santos downtown, isang divorce attorney na ang reputation sa scorched earth tactics ay nagbigay sa kanya ng notoriety at high fees. Ang glass conference room ay overlooking ang courthouse kung saan umaasa si Maria na sirain ako. Ngunit ang expression ng lawyer ay nagmumungkahi ng limited optimism. Mrs. Reyes, nireview ko ang materials ninyo. Ang boses ni Linda ay may professional skepticism. Ang financial protective measures ng asawa ninyo ay appear legally sound. Joint account holders may rights na restrict access sa marital discord. Pero financial abuse iyan. Ang desperation ni Maria leaked sa victim persona niya. Controlling niya ang bawat aspect ng access ko sa pera na sama-sama nating kinita. Pera na kinita niya ayon sa tax records sa 25 taon. Tiningnan ni Linda ang notes niya. Ang income contributions ninyo ay appear minimal. Hindi kayo employed outside the home mula 1989. Ang mukha ni Maria flushed. Ang pagiging homemaker ay represented luxury at security. Ngayon ay mukhang evidence ng dependency. Paano ang emotional abuse, intimidation tactics? Anong specific incidents ang maaari ninyong i-document? Ang tanong ay nakabitin sa air. Si Maria ay gumugol ng sleepless nights trying to construct believable abuse patterns mula sa 25 taon ng genuine consideration at generosity ko. Controlling siya tungkol sa pera, palagi. Maaari ba ninyong bigyan ng examples ng threats, physical intimidation, isolation from family or friends? Well, wala. Pero Mrs. Reyes, domestic abuse cases require evidence. May threats ba physically ang asawa ninyo? Prevented kayo na umalis sa bahay, monitored communications ninyo? Bawat tanong ay nagbubutas sa fabricated narrative ni Maria. Hindi pa nagtaas ng boses si Roberto sa anger. Hindi restricted ang activities ko. Hindi tinanong ang friendships ko. 10 blocks away, natuklasan ni Danilo na bureaucratic efficiency ang galaw ng Bar Association investigations kapag gusto nila ng answers. Ang Monday morning ethics committee call ay may implications beyond contractor payment delays. Mr. Reyes, nakatanggap kami ng additional complaints tungkol sa handling ninyo ng client trust accounts. Specifically allegations na ginagamit ninyo ang client funds para sa personal expenses pending case resolution. Ang kamay ni Danilo tightened sa telepono.
Unfounded ang allegations na iyan. Palagi kong maintained proper accounting. May documentation kami mula sa Martinez Electrical showing invoices submitted 8 months ago na may promises ng payment pending client approval. Ngunit settled ang kliyente ninyo 6 months ago. Nasaan ang funds na yon ngayon? Ang sagot ay personal checking account niya, kung saan diverted ang contractor payments para cover office rent at student loans. May administrative delays marahil. Mr. Reyes, nag-schedule kami ng formal hearing sa Huwebes ng umaga. Kailangan ninyo complete financial records para sa lahat ng client accounts dating back 18 months. Sa Miyerkules evening, si Maria at Danilo ay umabot sa desperation na breeds dangerous decisions. Ang emergency strategy session nila sa nearly empty office ni Danilo ay parang generals planning final assault na walang ammunition. Kailangan nating mag-file ng domestic violence claims, anunsyo ni Maria nang may false confidence. Yun lang ang way para ma-force siya sa defensive position. Maria, false domestic violence allegations ay felony charges kung mahuli tayo, given ang evidence na probably mayroon siya. Anong evidence? Wala akong sinabi sa harap ng cameras o witnesses na magko-contradict. Huminto siya, naalala ang recording na nagsimula ng cascade na ito. Ang recording proves na nagpaplano tayo ng financial strategy, hindi documenting ang abuse niya. So reframe natin, ang legal expertise mo, victim testimony ko, gawing narrative tungkol sa long-term emotional manipulation at financial control. Tinitigan ni Danilo siya sa conference table. 6 months ago, bored housewife siya seeking excitement. Ngayon ay proposing perjury sa court. Kung fail ito, facing criminal charges tayong pareho. Kung hindi natin subukan, facing poverty ako at disbarment ka anyway. Ang boses ni Maria ay may calculation ng isang nawala na ang lahat maliban sa ability na ibagsak ang iba. At least this way, we go down fighting. Ang Huwebes morning restraining order hearing ang magdedetermine kung succeed ang Hail Mary nila o magbibigay lang sila sa akin ng more conspiracy evidence. Wala silang alam na ang opponent nila ay gumugol ng entire week documenting bawat phone call, desperate meeting, bawat lie na sinabi nila sa lawyers at friends. Hindi na lang ako nagde-defend, nagbubuild ako ng prosecution case. Ang Davenport County Courthouse ay iba sa May 1, na parang 35 taon ng honest reputation ay crystallized sa tangible na maaari kong dalhin sa battle. Si Judge Patricia Santos ay presiding sa Domestic Relations Court ng may no-nonsense efficiency, nakakita na ng bawat form ng family deception imaginable. Si Maria ay nakaupo sa plaintiff's table kasama si Linda Santos, wearing carefully chosen outfit ng battered wife. Conservative dress, minimal makeup, nervous demeanor na maaaring genuine given ang stakes. Mrs. Reyes, sinimulan ni Judge Santos reviewing ang emergency restraining order petition. Alleged ninyo na ang asawa ninyo ay engaged sa financial abuse at intimidation. Maaari ba ninyong describe specific incidents na nagdulot sa inyo ng fear for safety ninyo? Ang boses ni Maria trembled nang may practiced vulnerability. Your Honor, sa loob ng buwan pinipigilan ng asawa ko ang access ko sa accounts natin, monitoring spending ko, making threats tungkol sa mangyayari kung susubukan kong umalis. Anong klaseng threats, Mrs. Reyes? Financial threats, na may iwan ako ng wala. Nagagamitin niya ang business connections niya para sirain ang reputation ko. Huminto si Maria para sa effect. Last week, completely niya akong pinutol sa pera, kahit para sa basic necessities. Pinanood ko ang asawa ko ng 25 taon na PJ Gear ang sarili ng may increasing confidence. Bawat lie built upon ang previous, creating fictional abuse mula sa lalaking gumugol ng decades, providing bawat comfort na hiniling niya. Si Judge Santos turned sa attorney ko, si James Morrison. Gusto ba ng defendant na mag-respond? Si James stood ng calm authority, earned sa 30 taon practicing law nang walang suborning perjury. Your Honor, may evidence kami na ang claims ni Mrs. Reyes ay hindi lang false, kundi part ng deliberate conspiracy para defraud ang defendant ng marital assets. Serious allegation yan, Counselor. May audio recording kami ni na Mrs. Reyes at co-conspirator niya, si Danilo Reyes, planning this exact scenario 6 weeks ago. Ang mukha ni Maria went white. Si Linda Santos whispered frantically sa ear ng client niya. Ngunit imposible ang damage control kapag built on lies ang entire case mo.
Gusto kong i-present ang Exhibit A, patuloy ni James, connecting ang telepono niya sa courtroom audio system. Ang boses ni Maria filled ang chamber. Kapag pumirma na ang matandang hangal na iyan sa mga papeles, magkakaroon na tayo ng lahat ng plano natin. Sa 43 minuto, pinakinggan ni Judge Santos ang complete conspiracy unfold. Ang mockery ni Maria sa aming kasal, legal strategies ni Danilo para sa asset seizure, calculated plan nila na manipulate ang psychology credentials ni Brianna. Talagang naniniwala ang lalaking iyon na mahal ko siya. Declared ang recorded voice ni Maria ng casual cruelty. Pinanood ko ang fabricated victim narrative ni asawa ko crumble in real time. Ang coach testimony niya tungkol sa fear for safety niya ay naging absurd kapag contrasted sa recorded laughter niya tungkol sa manipulating ang old fool. Pinatigil ni Judge Santos ang recording. Mrs. Reyes, may response ba kayo sa evidence na ito? Ang bibig ni Maria opened at closed silently. Ang mukha ni Linda Santos went pale habang napagtanto na ginamit siya ng client niya para mag-file ng fraudulent court documents. Your Honor, sabi ni Linda ng maingat, request ko permission na withdraw mula sa case na ito. Hindi ako informed ng circumstances na ito nang sumang-ayon ako sa representation. Motion granted. Pinuno ni Judge Santos si Maria ng stare na reserved niya para sa perjurers. Mrs. Reyes, i-dismiss ko ang restraining order petition ninyo with prejudice. Furthermore, i-refer ko ito sa District Attorney's Office para sa investigation ng possible perjury charges. Ang gavel fell nang may finality na umugong sa courtroom. 2 linggo pagkatapos, ang divorce settlement reflected spectacular miscalculation ni Maria. Ang documented deception niya eliminated any claim sa spousal support at ang prenuptial agreement na nakalimutan niya, eagerly signed noong 1995, limited siya sa minimal asset division. Ang law license suspension ni Danilo became permanent revocation nang matuklasan ng Bar Association ang 7 bilyong piso missing client funds. Last I heard, lumipat siya sa probinsya at nagtatrabaho bilang paralegal. Si Brianna filed for divorce the day after the hearing, citing irreconcilable differences. Nagbubuild siya ng new practice focused sa family therapy na may particular expertise sa recognizing manipulation patterns. 6 months later, nagtatrabaho si Maria retail sa mall kung saan dati niyang ginagastos ang pera ko sa luxury items. Hindi nawawala sa amin ang irony. Ni-rebuild ko ang reputation ng Reyes Construction stronger than before. Ang support ng community sa family difficulties ko translated sa new contracts at deeper business relationships. Ang bahay ay iba na ngayon, quieter, ngunit honest. Wala nang performed conversations or calculated affection. Just ang sound ng ulan sa windows na aking itinayo gamit ang sariling mga kamay sa bahay na finally akin ulit. Tama si Maria sa isang bagay. Talagang naniniwala ako na mahal niya ako. Ngayon alam ko ang difference sa pagitan ng love at performance. Kung gusto ninyo ang kwentong ito, mangyaring mag-like sa video, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang inyong impressions tungkol sa kwentong ito sa comments. Upang pakinggan ang next story, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panunood.